Malaki ang pera sa mundo ng NBA. Ngunit hindi ibig sabihin nito na habang buhay mayaman ang mga players na naglaro dito. Kaya naman narito ang tatlong players na naging mahirap matapos magretiro sa liga. Number 1, Delonte West. Sumikat nga sa NBA si Delonte West, GOAT fam, noong naglaro siya para sa Cleveland Cavaliers, being teammates with LeBron James. Nag-average nga dyan si Delonte ng 10.3 points, 2.6 rebounds and 3 assists per game. Sa kabuuan ay nakapaglaro si West ng 8 taon sa NBA at nakapag-uwi din ng total of $16 million bilang kanyang career earnings. Subalit matapos ang halos isang dekada ay nasa streets na nga ng Amerika si West at naging homeless pa ito. After leaving the NBA ay nahirapan si West na makahanap ng steady source of income. Sinabayan pa yan ng high maintenance lifestyle, divorce with child support obligations at pagkaka-involved niya sa substance abuse na ilang beses na rin naging dahilan ng kanyang pagkaka-aresto. Unti-unti ngang naubos ang pera ng 6'4 guard. Many NBA personalities kagaya nila Mark Cuban ang tumulong para ma-rehab si West, subalit hindi nga nagtagal, GOAT fam, ay bumabalik pa rin ito sa dating gawi at muli ngang napupunta sa lansangan. Sa ngayon ay nakikipagsapalaran na lamang ang dating Cavaliers guard sa kalsada at mukhang wala nang mga sikat na NBA personality ang tumutulong sa kanya. At the end of the day, GOAT fam, ay sarili lamang talaga natin ang makakatulong para makapunta tayo sa isang better situation sa ating buhay. Number 2, Allen Iverson. Isa si Allen Iverson sa mga the best players na naglaro sa NBA ever. He was an 11-time NBA All-Star, 7 beses nakasama sa All-NBA team at nanalo pa nga ng MVP award para sa Philadelphia 76ers noong 2001. Nagdala nga si AI, GOAT fam, ng 26.7 points, 3.7 rebounds and 6.2 assists per game across his 14-year NBA career. Dahil dyan, GOAT fam, ay nakapag-uwi nga si Iverson ng over $200 million with his career earnings at sponsorships, lalo na nga ang pera na galing sa Reebok brand. Sa ganyan kalaking pera, GOAT fam, ay magtataka ka na lamang kung paano yan naubos ni AI. Reportedly, GOAT fam, noong peak ng career ni Iverson ay gumagastos siya ng over $300,000 para nga lamang yan sa isang buwan. Kotse, alahas, at ang paggastos niya sa kanyang mga kaibigan at pamilya ang umubos ng pera ni Iverson. Sinabayan pa ng divorce settlement noong 2013 ay hindi na nga nakasabay si Iverson sa labas ng kanyang pera. He was reportedly in debt at ang tanging pag-asa na lamang daw ng NBA Hall of Famer ay ang $32 million na trust fund na ibibigay sa kanya ng Reebok kapag siya ay tumungtong na ng 55 years old. Pinatunayan lamang nito, GOAT fam, na hindi talaga panghabang buhay ang pera sa NBA. Number 3 sa ating listahan ay si Shawn Kemp. Isa sa mga core pieces ng Seattle Supersonics ay nakilala si Shawn Kemp bilang isang athletic at relentless na power forward. Tinulungan niya ang Sonics na makapasok sa NBA Finals noong 1996 with his 19.6 points, 11.4 rebounds and 1.6 blocks per game. Sa buong career nga ng 6'10 big man na ito ay nakapag-uwi siya ng 6 na All-Star selections at napabilang din ng 3 beses sa All-NBA team. Being one of the best stars noong 90s at 2000s, ay merong career earnings si Kemp na nasa around $90 million. Subalit by the end of his playing days, ay muntik nang mapunta sa bankruptcy ang player na ito. It is reported kasi, GOAT fam, na merong 7 anak si Kemp sa 6 na magkakaibang babae. He had to pay child support sa mga ito na sinabayan pa ng kanyang lavish lifestyle and use of drugs. Hindi nagtagal ay hindi na kinaya ni Kemp na isustain ang ganitong klase ng buhay. Buti na nga lamang, GOAT fam, ay inayos niya ang kanyang spending lately para hindi siya tuluyang mabankrupt. He entered the legal business selling cannabis na nag-provide ng bagong source of income para kay Kemp, na naging tulay para sa financial comeback ng 6-time NBA All-Star na ito.